ngayon ang ginagamit na transportasyon. Nagkakaroon tayo ng problema dyan dahil nga dun sa conflicting yung pagdating dun sa batas na paggamit ng helmet, which is very easy for them na maging cover nila dun sa kanilang krimen, no? Dahil hindi naman natin ma-compromise yung safety ng mga gumagamit ng mga motorsiklo, patanggal natin ang helmet. Para sa PNP-HPG, kung kulang ang resources at hindi sapat ang logistics ng pulisya, dapat ang publiko makialam at makipagtulungan na. Isang barangay, palagay natin, no? O yung isang neighborhood, kung yung mga tao doon, nakikipagkaisa natin na sinasabi nila na kunwari, yung may napapansin sila, yung kapitbahay nila, lumalabas na parang medyo pinagsuspetsahan nila na, no? Pwede nilang i-report dapat kagad yun. No, malaking tulong dun sa pulisyon. Ganito rin ang mungkahi ng grupong Motorcycle Philippines Federation. Dapat daw gayahin ng Pilipinas ang sistema sa ibang bansa kung saan mamamayan ang kumikilos at aktibong nakikipagtulungan sa pulisya para labanan ng mga kriminal. Inihalimbawa niya ang paumaril na nakuha ng CCTV sa Pasay. Wala man lamang daw tumawag ng barangay o pulis at inuna pa ang pag-usyoso. Nakita mo, ang daming tao doon na ng CCTV. Bumaba yung mga tao. Meron bang nag-attempt man lang na picturean yung bumabaril? Opo. Wala eh. Opo. Pero kung i-educate siya ng gobyerno sa ganun, no? Tapos tuturuan natin talaga from barangay level pataas, siguro matitigil yung riding in tandem eh. Bukod sa tinawag nilang community involvement para sa grupo, dapat daw isabatas na ang pagsusuot ng vest ng mga rider. At dito ilagay ang markings ng plaka ng motorsiklong gamit at huwag sa helmet na sa malayo ay kapiraso na lamang ang makikita. Pagka yung responsible rider ka, may vest ka eh. Lagay mo yung plate number ng motor sa likod. Okay. So visible yan. Pagka wala kang suot na vest, hulihin mo. Yung carnapping yan. Pagka yung plate number ng vest mo hindi match do sa motor mo, hulihin mo agad, biski na barangay. Opo. Pwede mong sitahin. Opo. Ngayon, yung riding in tandem, pag pumutok sila, visible yung plate number sa likod. Opo. Kasi yung hindi visible yung plate number ng motor, ang liliit. Para sa unang balita, Emil Sumangil, reporting. Ang kampanya ng PNP kontra riding in tandem bubususin mamaya sa Talakayan with Igan. Maaari po kayong makilahok sa aming talakayan. Mag-post lang inyong mga opinion at tanong sa aming Facebook fanpage, facebook.com/unanghirit o sa pamagitan po ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Binigyan ng 1 linggo ang 2 bagsakan ng yelo sa Santa Cruz, Maynila na ayusin ang kanilang sanitary permit at health certificate. Bagsak ang 2 bagsakan ng yelo sa sanitary inspection ng Manila Health Department kahapon. Narito ang exclusive report ni Julius Segovia. Hindi dapat yan eh. Pagkatapos na yun, meron pang basura doon. Oh. Agad pinuna ng sanitation inspector ang mga yelong nakabalandra sa bangketa sa may Santa Cruz, Maynila na di raw nakaangat ng 6 na pulgada mula sa sahig. O, kamukha nito, oh. Nag-advise na kami, dapat hindi nakalapag yan. Oh, nakalapag sa, ang dumi-dumi niya, no? Tapos, ang katabi pa, kanal. May yelo. Sinita rin ang sampay na damit at baterya ng sasakyan na may laman daw kemikal. Gayon din ang dungis ng mga trabahador. Yan nga ito, mo. Dapat malinis, walang sugat. Dapat walang dumi. Oh, dapat naka-glove. Hindi dapat nakahubad. Ha? Kasi pinagpapawisan ka na, napupunta dyan. Pagka yung bakterya na napunta sa yelo, hindi na mamatay yung bakterya, napipreserve ang bakterya. Tsaka, Wala ang may-ari ng imbakan ng yelo na dati na rin daw nasita. Kaya sa pamangkin na lang niya iniabot ang inspection report. Hello! Sa katabing tindahan, bagaman nakaangat na ang yelo sa sahig, nasita naman ang patungan nito. The material should be impervious. Yung pagka binuhusan mo ng tubig, nawawala. Ganun nga. Pero ito, kumakapit ang dumi. Ganun nga. So, dapat tiles. Kaya lang. Tiles, okay. Kaya lang ito, para bang patungan lang para dito. So, I advise them, plastic sheet na makapal. Pero ang malala, ang katabi nitong palikuran kung saan naiipon ng tubig na pinamumugaran ng mga bulate. Semento na lang yan. Semento na lang yan. Tapos itong mga sako, inuhugasan naman yan. Inuhugasan, sinasabunan yan. Every week. Kasi hindi mo pwede araw-araw yan eh. Oo. Tapos ito, nalagyan namin ng plastic yan.
Kaya lang nasira nga. Siyempre, pag I speak mo, Walang sanitary permit at walang health certificate ang mga trabahador ng dalawang bagsakan ng yelo. Kaya binigyan sila ng 1 linggo para maasikaso ito kung ayaw nilang maipasara. To beat the summer heat, talaga namang patok ngayon ang mga samut-saring palamig gaya na nga lang ng halo-halo, mga ice scramble na karaniwang ginagamitan ng yelo. Pero payo nga ng Manila Health Department kung kaya lang din naman daw, sa bahay nyo na kayo maghanda ng inyong mga palamig para tiyak pa sa kaligtasan ng yelo na gagamitin. At kung bibili ng yelo, doon na raw sa may tatak para sigurado sa kalidad. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. Wala pang desisyon ng China sa panawagan ng Pilipinas na dalhin sa International Tribunal on the Law of the Sea ang standoff sa pinag-aagawang panatag o Scarborough Shoal. Kailangan lumahok ang China sa pagdinig para maging legally binding ang desisyon ng tribunal. Narito ang report ni Maki Pulido. Nakabalik na sa Zhonghai City sa Hainan Province sa China ang 2 sa 12 fishing vessel na nahuli ng Philippine Navy noong 1 linggo sa Panatag o Scarborough Shoal. Ayon sa may-ari ng isa sa 2 barko, matagal nang nangingisda sa Panatag o tinatawag nilang Huangyan Island ang kanilang mga ninuno. Gayunman, hindi malinaw kung kabilang ang 2 barko sa mga nahulihan ng ilang endangered species ng Navy. Sa ngayon, bukod sa 2 maritime surveillance ship ng China, BRP EDSA ng Philippine Coast Guard at isang yate ng National Museum, may bagong dating daw na fishing vessel pero kinukumpirma pa kung mula Pilipinas o China. Gate ng Chinese Foreign Ministry, nagkatensyon lang naman dahil nang himasok daw ang Pilipinas sa panatag na kanila raw teritoryo. Pero umalma dito ang ating Department of Foreign Affairs. Sabay hamon na sa International Court on the Law of the Sea o ITLOS na lang magpaliwanag ang 2 bansa. Kailangan kasing lumahok ng China sa pagdinig para maging legally binding ang desisyon ng ITLOS. Para malaman na natin kung sino talaga yung may sovereign rights. We are inviting the Chinese government to go with us to ITLOS. Pasok daw ang Scarborough sa 200 nautical mile exclusive economic zone na ipinagkakaloob sa mga bansa sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Pero giit ng Chinese Embassy, hindi sakop ng 200 nautical mile EEZ ang mga dati ng teritoryo ng ibang bansa. Kung kasaysayan naman, talaga raw matagal nang naipamapa ng China ang Panatag o Scarborough Shoal pero hindi ibig sabing pagmarka na ito ng teritoryo. Noon, sabay-sabay lang daw nangingisda sa Panatag at Spratlys ang mga Pilipino, Chino at Vietnamese pero walang standoff. Kasi dati rin naman, it was more of trade. And wala naman yung world politics ng US and China. Hindi naman nila alam dati na may langis dyan sa Spratlys. So ngayon, syempre iba na yung situation. Para sa unang balita, Maki Pulido reporting. Mahigit 30 milyong pisong halaga ng pirated DVD nasamsam sa raid ng OMB sa Baclaran. Sa Buenas Balita, tunghayan ang kwento ng katapatan ng isang security guard at isang high school student. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita.